Sa taong 2002 ay nangyari ito sa lugar ng Quezon Province. Ibinahagi lang ito ng aking kapatid na tawagin niyo na lang sa pangalang Princess. Ang bunso naming kapatid ni Andrew. Si Andrew ay may isang matalik na tropa sa hindi kalayuan sa amin. Siya si Bridget. Ating tuklasin ang kanilang kwento. Matagal nang magkatropa si Kuya Andrew at Bridget. Sa hirap at ginhawa, lagi silang magkasama. Halos 4 na taon na silang magkaibigan. Mas magka-close pa silang dalawa kaysa sa akin na tunay na kapatid niya. Pero minsan naman, sinasama nila ako sa gala nila, pati na rin sa paglalaro ng basketball. Mabait naman si Kuya Bridget, pero may ugali talaga siya na hindi ko nagugustuhan. Katulad noong isang araw, naghaharutan kaming dalawa nang bigla niya akong kinagat sa may bandang leg. Napasigaw ako sa sakit. Naitulak ko siya at natumba naman ako sa silya na inuupuan ko. "Aray ko, kuya!" Wika ko sa kanya. Kita ko naman sa kanyang mata ang pag-alala. Idinayo niya ako at humingi siya ng paumanhin sa akin. Hindi naman daw niya sinasadya. "Huwag kang magsusumbong sa kuya mo ha. Hindi ko naman sinasadya, nanggigil lang talaga ako sa'yo. Ang laman mo kasi at ang lambot." Wika sa akin ni Kuya Bridget. Mas lalo akong kinalubutan nang sinabi niya yun sa akin. Tumakbo na ako pauwi at nagantay na umuwi si kuya sa bahay. Bala ko talagang sabihin kay kuya ang ginawa sa akin ni Kuya Bridget kanina. Kuya, alam mo ba kanina, si Kuya Bridget, kinagat ako. Nagsorry naman siya pero iba yung pakiramdam ko sa kanya." Anya ko kay kuya na may halo pa akong takot. Napakunot ng noo si Kuya Andrew at sumagot ng, "Ano ka ba? Nagsorry naman pala eh. Nanggigilang sa yun kasi ang cute-cute mo kasi." Sabay kurot niya sa akin pisngi. Kung si kuya ayaw maniwala sa akin at pinagtanggol pa rin ng tropa niya, kay mama at papa na lang ako magsusumbong. Kaya naman, nagantay ako ulit para makapagsabi rin kila mama. Makalipas ang 1 oras, dumating na sila mama galing trabaho at sakto namang kasunod niya si papa. Galing naman sa biyahe. Van driver kasi si papa, kaya umuwi na siya ng mas maaga. Sinulubong ko sila mama at papa. "Ma, pa, alam niyo po, kinagat ako ng tropa ni kuya." Napatingin ng masama si papa at mama kay kuya. Sinabihan naman siya ni papa na, "Ano ka ba, Andrew? Sinabi na kitang lumayo ka dyan, di ba? Tingnan mo, ginawa niya sa kapatid mo. Kinagat niya." Wika ni papa na pagalit. "Eh pa, natutuwa lang naman sa kanya si Bridget. Kasi ang cute-cute niya, wala namang masama doon, di ba?" Sagot naman ni kuya kay papa. Hanggang sa nagpang-abot sila ni kuya at papa. Nasampal ni papa si kuya. Inawat na lang ni mama para hindi na masyadong lumala ang gulo. Kinabukasan, inapoy ako ng lagnat. "Kuya! Mama! Papa!" Sigaw ko sa kanilang tatlo. Pumasok naman si kuya sa kwarto ko at hinaplos ang noo ko. "Ma, pa! Si Bunso! Inaapoy ng lagnat!" Wika din ni kuya. Itinayo nila ako at pinainom agad ng gamot para malunasan agad. Tiningnan naman ni kuya ang bandang leg ko. "Bunso, nangingitim at lumalaking sugat nito ah." Pag-aalalang sagot niya sa akin. "Yan lang nga ba sinasabi ko? Kagat yan ang kaibigan mo, di ba? Halika nga, punta natin." Anya naman ni papa. Medyo natakot na ako noon dahil pinuntahan nila si Kuya Bridget. Ang bahay kasi noon sa may likod lang namin. Kaya sumilip na lang ako sa bintana para tignan kung anong gagawin nila doon.
Naalala ko yung sinabi sa akin na huwag daw ako magsusumbong. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi kasi ako tumupad sa pakiusap niya sa akin. Hoy ikaw! Kinagat mo ang anak ko! Tapos ngayon nilalagdat at lumalapag sugat niya dahil sa kakagawad mo! Sabay duro niya kay Kuya Bridget. Nakatayo lang ako doon sa bintana at nagtatago sa gilid ng kortina habang minamasdan sila hanggang sa tumingin sa akin ng nakakatakot si Kuya Bridget na may halong gisito sa akin. Sa isip-isip ko noon, paano niya nalaman na pinanonood ko sila? Nang dahil sa takot, napatakbo ako sa higaan ko at nagtalukbong ako ng kumot. Maya-maya pa, bumalik na ulit sila kuya at papa sa bahay. Bunso, patawad ah. Kaya mo, hindi na ako sasama sa Bridget na yon. Tsaka nga pala, nagpadala na si ate ng chocolate mo galing abroad. Halika na, kain ka na. At maligo ka na rin para malinisan na din yung sugat mo. May naong sabi sa akin ni kuya. 2 linggo na rin na nakakalipas. Medyo nakaka-recover na ako sa sugat ko. Pina-check up na din kasi ako nila papa noon. Kaya naman, niresetahan na ako ng doktor ng ointment at iba pang mga gamot. Subalit, akala ko matatapos na ang lahat dahil habang kumakain kami ng aking pamilya, nakita ko si Kuya Bridget na nagmamasid sa aming bintana. Namumula ang mga mata niya. May pangil at tumutulo ang laway. Habang tinititigan ko siya, kumirot ang humihilom kong sugat. Oh, anak, ayos ka lang? Tanong sa akin ni Papa. Tumango ako sa kanya at tinuro ang bintana kung saan nagmamasid si Kuya Bridget. Kahit sila ay nagulat at natakot sa nakita nila. Kumuha naman agad ang patalim si Papa at sumigaw ng, Ikaw! Subukan mong saktan ang pamilya ko! Gigilitan ko yung leg mo! Pagalit na sigaw ni Papa. Sa puntong yon, hindi ko pa alam na aswang pala ang mga ganong nilalang. Nalaman ko lang yon dahil sinabi sa akin ni Mama na ganun daw ang mga wangis ng isang aswang. Napapaluha na lang si Kuya dahil kailanman hindi niya alam na aswang pala si Kuya Bridget. Kinaibigan lang talaga ng mahabang panahon dahil may gusto siyang biktimahin. Walang iba kundi ako, ang kaisa-isang bunso dito sa bahay. Lumabas sila Papa at Kuya, ngunit mabilis naglaho ang aswang na yon. Sabi ko nga sa sarili ko ay kailanman hindi ko natatawagin pang Kuya ang aswang na yon. Nang dahil sa sigaw ni Papa na, Aswang! Nabulabog niya ang kapitbahay namin. Lahat sila nagsilabasan sa kanilang mga tahanan. Huliin natin ang aswang, pare! Sabi ni Papa sa mga kumpare niya na may mga hawak ng itak. Sabi na nga ba, tamang hinihinala namin na aswang yung kapitbahay nating si Bridget eh. Tagal na din yan dito nangungupahan, kaya pinagmamasdan na lang yan dito ng mga tambay. Diba? Tropa yan ng anak mong si Andrew. Buti, walang nangyaring masama sa kanya. Sagot naman ng isang kumpare ni Papa. Umiksena naman si Kuya Andrew sa usapang kumpare. Naku po kuya, hindi ko na po yan tinuturing na tropa kahit na ilang taon na kaming magkaibigan. Lakas loob na sambit ni Kuya. Maya-maya pa ay may malakas na kumalampag sa bawat bubungan ng mga bahay. Madilim na din kasi kaya medyo hirap silang makita o mahuli ang aswang. Tanging flashlight lang at sinag ng buwan ang nagsisilbing ilaw ng mga tao sa labas. May isang lalaking sinumpak ang puno ng mangga at may tinamaan ito dahil narinig naming may sumigaw. Nahulog siya sa puno ng mangga. Agad namang inilawan ng mga tao ang nahulog na yon. Laking gulat kami dahil aswang ang nasumpak. May tama ito sa dibdib. Totoo pala talaga ang aswang. Nakakadiri ang itsura nila. Naglalawet malangis ang katawan. May amoy rin itong sumasama sa hangin na kay baho na para bang bulok na laman. Tumayo ang aswang at sabay tumakbo. Hinabol siya ng tao sa labas. Galit na galit sa kanya ang mga tao. Pilit talaga siyang hinahabol. Si Mama at Papa naman ay pinakyat muna ako sa kwarto. Ilang oras din akong nagantay sa loob.
Medyo iba ang kutob ko sa pagkatok-katok sa bintana. Mabuti na lang hindi ito bukas. Nagtago ako sa loob ng cabinet. Persahang binuksan ang bintana kaya nabasag ito. Paano nakapasok ang aswang dito? Kanina lang, hinahabol siya ng mga tao sa labas. Sabi ko sa isip ko. Hinahaluglog niya na ang buong kwarto ko hanggang sa dumating si Papa at mga kumpare niya. Naabutan nilang nasa loob pa ng kwarto ko ang aswang kaya sinubuyan nila ito ng asin at tinaga ang likod. Kaso sa pangalawang pagkakataon ay nakatakas muli ito. Tumalon sa bintana ang aswang. At sa mga oras na yon, lumabas na ako sa tinataguan ko at napayakap ako kay Papa. Kinabukasan, nagdesisyon sila Mama na lumipat na ng ibang bahay. Malayo dito sa lugar na ito. Mula Quezon, pumunta kami ng Maynila at doon kami lumipat. Nabalitaan na lang nila Papa na hindi na talaga nila nahuli ang aswang. Pero may nakapagsabi naman daw kung nasaan ito. At wala pa ring tigil ang mga taga Quezon province na hulihin ito. Gusto talaga nilang mahuli ang aswang. Kaya naman, taos puso kami nagpapasalamat sa mga tao sa Quezon na wala pa ring tigil na nagpoprotekta sa amin. Nang nakauwi na si ate sa Pinas, lahat ng nangyari, kinuwento namin kay ate. Magandang gabi po Kuya Badong. Lalo na po sa inyong mga viewers na lagi pong nakikinig sa inyo. At isa na po ako doon. Isa akong estudyante sa pampribadong eskwelahan dito po sa Maynila. Hindi ko na lamang babanggitin pa ang pangalan ng eskwelahan na yon dahil para na rin sa ikabubuti ko. Dahil nakatanggap na ako ng isang mensahe galing sa misteryosong lalaki na nakalagay doon po ay kapag pinagkalat ko daw po ang nakita ko, maaari nila akong patumbahin kahit na mayaman ang pamilya ko. Kaya kung maaari ay itago nyo na lamang ako sa ngalang Elton. At ito ang aking kwento. Isang taon na lang malapit na akong graduate ng senior high school. Bulong ko sa aking sarili habang may nagtuturo sa harapan namin. Balang araw magiging ganap din akong isang doktor. Kaya naman, palagi akong nagtsatsaga at nagsisipag para naman hindi nasasayang ang binabayad ng mga magulang ko sa tuition ko. May kalakihan din kasi. Isa sa mga naging paborito kong teacher sa school namin ay si Sir Abram. Tuwang-tuwa ako kapag siya na yung nagtuturo sa amin. Napakagaling niya sa math at sa English. Lalong-lalo na kapag laboratory day namin. Siya yung nagbibigay ng lecture. May pagkamasungit siya. Normal na yon sa isang teacher. Maging stricto at masungit kapag nasa loob ng klase. Pero kapag tapos na din naman siyang mag-lesson, doon na siya nakikipagbiruan sa amin. Si Sir Abram ay napakakisig na lalaki. Maraming estudyante at teacher ang humahanga sa kanya. Ultimo part ng LGBT ay nagkakagusto sa kanya. Nakakatuwa lang din kasi isipin na may mabuting puso din si Sir Abram. Saan ka makakahanap ng isang lalaking matalino na pogi na mabuti pa? Swerte ng magiging asawa ni Sir Abram pagdating ng araw. Para siyang nanalo sa loto kapag ganon. Biyernes ng umaga, pumunta kagad ako sa school. Kahit na tanghali ang pasok namin. Bored na din kasi ako sa bahay kaya nagpahatid na ako kay Kuya Mac. Si Kuya Mac ay isa naming driver ng kotse. Para ko ng pangalawang ama yon. Bantay sarado ba naman ako sa tuwing papasok at uwian na. Pero para sa akin, ayos lang kasi gusto lang naman nila mapabuti ako. Kuya Mac, sundin niyo po ako mamaya ha.
Pahabol ko sa kanya. Hinawakan niya ako sa ulo at sumagot ng, Oo naman, palagi kitang susundin. Tsaka, baka biyari kay daddy mo. sabay tawa ni kuya sa akin. Natawa na rin ako noon. Paborito niya ako talagang lukuhin at biruin. Masayang kasama talaga si Kuya Mac. Kaya naman, mahal na mahal siya ng asawa at anak niya. Nang papasok na ako ng school, napag-isipan kong doon na muna ako sa loob ng kantin para tumambay pansamantala habang inaantay yung classmate ko. Maglalaro kasi kami ng chess habang wala pang time ng pasukan namin sa room. Halos nasa 30 minutes na ako nag-aantay kaya naman naisipan ko na siyang i-chat. Nasaan ka na? Kanina pa ako nag-aantay. Sabi ko sa kanya. Malapit na ako. Napaka-traffic dito bandang monumento. Nasiraan pa kami ng kotse, konting tiis na lang. Yan ang sabi niya sa akin noon. Nung nag-reply siya sa akin, hindi na din ako nag-chat pabalik sa kanya. Nabanggit rin naman kasi niya na malapit na siya kaya naman nagantay na lang muna ako. Pero bago pa man siya dumating, bumili muna ako ng makakain ko sa kantin. Nagugutom na din kasi ako noon. Habang bumibili ako, nakita ko si Sir Abram na umupo sa table ko. Okay lang naman sa akin, total. Pang 3 tao naman ang pwedeng umupo doon. Pagkabalik ko sa pwesto ko, bumati ako ng may respeto kay Sir Abram. Good morning po, Sir Abram. Nakangiting pagsabi ko sa kanya. Lumingon siya sa akin habang may kinakain na karne. Oh, good morning din. Kakain ka? Dito ka na lang. Sagot niya sa akin. Sabay kaming kumain ni Sir Abram. Patapos na ako nung kumain nang napagtanto ko na hilaw na karne pala ang kinakain ni Sir. Kaya naman, di ako nagatubiling magtanong sa kanya kung bakit siya kumakain ng hilaw na karne. Kailangan ko kasi rin ng hilaw na pagkain. Lalo na, nag-gym din ako. Papalakas lang. Nung sinabi niya yun sa akin, parang hindi ako naniniwala kasi sa pagkakalam ko, ang mga nag-gym ay hilaw na itlog lang ang kinakain, hindi hilaw na karne. At saka, madugo-dugo din yung nilalantakan ni Sir at chewy pa. Sa isip-isip ko noon, may kapugian at katalinuhan nga si Sir, pero may tinatago rin pala itong kababuyan sa katawan. Gusto mo ba? Pampalakas loob lang. Inalok pa ako ni Sir na saluhan ko siya. Subalit, tumanggi ako at nagpaalam na lalabas na sa kantin. Sakto namang dumating ang classmate ko kaya naman sa waiting area na lang kami naglaro imbis na sa kantin. Kinuwento ko yun lahat sa classmate ko at sinabi ko rin sa kanya na isikreto lang ang mga napagkwentuhan namin. Kahit siya ay nandiri sa mga kwento ko, parehas na kaming nawiwirduhan na kay Sir Abram. Oras na ng aming pasukan sa room. Tapos, sakto pang unang subject namin si Sir Abram. Nag-umpisa nang magturo si Sir Abram habang ang katabi ko sa upuan ay tumatawa. Mr. Morales! Sigaw ni Sir sa katabi ko. Napatingin naman siya sa kakatawa at napatingin kay Sir Abram. Anong nakakatawa sa klase ko? Pagalit na sabi ni Sir sa kanya. Alam mo bang kaya kitang palabasin dito sa klase ko? Gusto mong kainin pa kita ng buhay? Sobrang galit ni Sir. Nasabi niya yan kahit siya ay nagulat sa mga nasabi niya. Nakakatakot lang kasi dahil nasasabi niya yung katulad ng kakainin niya ng buhay ang classmate ko. Simula nun, hindi na pumasok si Morales. Natakot na ata siya. Hindi na rin siya nagsisin sa chat namin. Wala na kaming balita sa kanya. Hanggang sa isang araw, pumunta kami sa bahay ni Morales. Tao po. Katok naming magkakaibigan. Nang bumukas na ang pinto, bumungad sa amin ang nanay ni Morales. Makikita mo sa kanyang mukha na ang pagod at parang stress din siya. Nandiyan po ba si Morales? Tanong ko naman. Umiyak lang siya sa amin. Sabay pinapasok kami. Nagulat na lang kami sa nalaman namin tungkol sa kanyang anak na si Morales. Ilang araw na palang hindi umuwi ang anak niya. Pinagbigay alam na din ng mama niya sa mga kinauukulan. Ngunit
Wala silang makuhang impormasyon o kahit ebidensya ng kanyang pagkawala. Ang tanging nakita lang daw nila ay yung pares ng sapatos niya na may bahid pang mga dugo. Sabay hagulgol niya sa aming magkakaibigan. Nagkaroon naman ako ng ideya na subaybayan si Sir Abram sa mga kinikilos niya. Naalala ko rin yung oras na pinagalitan niya si Morales. Kaya naman, ako na mismo gumawa ng paraan para mahanap na si Morales. Lunes ng tanghali ko ito ginawa. Last subject namin si Sir Abram, kaya naman naisipan kong mag-cutting class. Pumunta ako sa desk ni Sir at hinalungkat ko ang mga papel-papel ni Sir hanggang sa makita ko ang isang nakatagong picture frame. Magulang niya at siya mismo ang nakapaloob doon. Laking gubat pala si Sir Abram. Mahirap lang pala siya dati. Pagkalabas ko ng office, sinundan ko naman si Sir Abram na pauwi na sa kanyang bahay. Nag-rent muna ako ng bike sa katabing school namin hanggang sa makarating na ako sa mismong bahay ni Sir. Saradong sarado, parang di nasisikatan ng araw ang loob ng bahay niya. Gumawa ako ng paraan para makapasok ako sa loob ng bahay niya. Umakyat ako sa bakod. Nagulangtang ako sa mga nakita ko. Nang makababa ako ng bakod, may mga putol-putol ng kamay at paa. Mabaho din. Nagtago ako sa likod ng malaking halaman dahil nakita ko si Sir Abram na nagubad lahat ng damit. Kaya naman, kitang-kita ko ang buong katawan niya na nagbago ng anyo. Humaba ang kuko at pangil niya. Sabay nilantakan niya ang isa sa mga biktima niya. Si Morales yun na! Anya ako sa sarili ko. Gusto kong sumigaw at halos mangingiyak-iyak na ako. Hindi ko na din nagawang kunan ng video o litrato dahil tumakbo na ako palabas ng bahay niya. Kinabukasan, second subject namin si Sir Abram. Takot na takot pa din ako sa kanya. Sa tuwing nagle-lecture siya, nakatingin siya sa akin at nakangiti. Nang nagpapasa na ako ng mga gawain ko, inabot ko sa kanya ito at inablot niya ang kamay ko. Bumulong siya sa akin ng, "Alam ko sinundan mo ko. Masyado kang pakilamero. Mabuti lang naman ako sa mga hindi ko kinakainisan kaya subukan mo magsumbong. Ikaw namang susunod kong kakainin." Sabay isang ungo lang narinig ko mula sa kanya. Hindi ko na nagawang makapagsumbong pa. Hindi ko rin pinagbigay alam sa magulang ni Morales ang nangyari dahil ayokong may mangyari sa akin ng masama, pati sa pamilya ko. Pinili ko na lang talagang manahimik. Nagtiis pa rin ako sa school na yon hanggang sa makagraduate ako. Nagtiyaga pa din ako ng 1 taon para makapagtapos. Simula noon, hindi na ako bumalik sa dati kong eskwelahan at lumayo na talaga ako ng ibang mapapasukan. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Kuya Badong. At ito ang aking kwento. Madaming taon na ang nakakalipas pero hindi pa rin nawawala sa isip ni Pedro ang pangyayaring ito. Simula kasi noong umuwi siya sa kanilang probinsya ay doon na naganap ang mga kababalaghan na hindi niya inaasahan sa buhay niya. Sabay-sabay nating subaybayan ang kanyang binahagi niyang kwento. Kamusta, Kuya Badong? Ako nga pala si Pedro. Bali, palayo ko lang yon. Sana ay mapansin ninyo ang istorya ko na nangyari sa totoong buhay. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari sa akin to. Umuwi kasi ako sa aming probinsya na akala ko nung una ay magiging mapayapa ang pamumuhay ko pero nagkamali ako. Mas lalong gumulo simula nung napadpad ako dito sa aming probinsya. Karamihan naman sa atin na ang probinsyang Capiz ay lagamak sa mga kwentong kababalaghan na noong una ay hindi ako naniniwala.
Pero nung ako na mismo ang nakakaranas noon, doon ko na nasabi sa sarili ko na bawat sabi-sabi ng mas nakakatanda sa atin ay kailangan nating paniwalaan. Umupa kasi ako ng bahay malapit sa Bukirin, habang ang pinapagawa pa naming bahay na lilipatan namin ay hindi pa tapos. Pansamantala lang naman muna itong inuupahan naming bahay. Maliit lang siya pero maganda. Para siyang bahay ng mga sinaunang tao. Kumbaga, ang itsura nito ay puro kahoy at lumang bintana. Kampante naman akong ligtas ang lugar na ito dahil sa hindi kalayuan ay may bahay na nakatayo. Parang kapitbahay lang namin. Ang nakatira doon ay hindi naman masyadong katandaan na lalaki. Kita ko siyang lumalabas sa kanyang bahay kaya naman nakipagkilala ako sa kanya. Ngumiti siya sa akin at nakipagkamay. Mukhang pala kaibigan nitong si Kuya. Kinagabihan, narinig ko ang mga kalabaw at manok na parang nagsisiiyakan. Napakaingin ng paligid ng dahil sa hayop. Sumilip ako sa bintana. May nakita akong isang tao na kinakain ng isang buong kalabaw sa hindi kalayuan. Medyo hindi ko na ninagan ang kanyang wangis dahil nababalutan ng hamog ang buong paligid. Lakas loob akong lumabas upang sitahin. "Hoy, ikaw! Bakit mo pinatayan?" Pasigaw kong sinabi sa kanya. Lumingon siya sa akin ng napakabilis. Ngunit nababalutan siya ng dugo sa paligid ng kanyang bibig. May itim din ang balat niya na may mapupulang mata. Hindi ko na nagawang makapasok sa bahay. Ang tanging takbuhan ko na lamang ay doon kay Kuya na kanina lang nakipagkilala ko. Katok ako ng katok. Sobrang kaba ko na. Halos maihina ako sa salwal ko. Tao po! Tao po! Tulong! Tulong!" Paulit-ulit kong binabanggit habang kinakalampag ko ang bintana at pintuan ni Kuya. Sinipa ko ng malakas ang pinto. Kaya naman, sa pagbukas nito ay pagkasubsob ko naman sa sahig. Mabilis akong tumayo at agad kong sinara ang pinto. "Kuya! Kuya!" Tawag ko sa lalaki na hindi ko man lang naitanong ang pangalan. Ngunit sa bawat pagtawag ko, walang lumalabas. Walang katao-tao sa loob ng kanyang bahay. At dahil takot pa akong lumabas, ay dito ko na naisipang magpalipas ng gabi. Subalit, hindi ako makatulog ng maayos. Pagising-gising ako dahil minuminuto akong tumitingin sa bintana kung nasundan niya ba ako o hinahanting niya pa rin ako. 7:00 na ng umaga nang nagising ako, pero bakas pa rin sa aking mga mata ang puyat at takot. Maliwanag na sa labas, kaya nagpasya na akong umuwi sa sarili kong bahay. Pagkabukas ko pa lang ng pinto, nagulat ako dahil nandun si Kuya, nakatayo sa harap ng pinto. Nakatitig siya sa akin. "Anong ginagawa mo dito sa pamamahay ko?" Painis na tanong niya sa akin. At syempre, ako naman ay maiyak-nyak dahil sa nangyari sa akin kagabi. Kaya naman, ikinuwento ko kay Kuya. Hindi niya muna ako pinauwi at inaya niya muna ako magkape. "Baguhan ka pa lamang dito sa probinsya, kaya masanay ka na sa mga kababalagan na nagaganap dito. Lalong-lalo na sa mga aswang. Nga pala, ako nga pala si Onyo, ang tagapag-alaga nitong Bukirin." Sabi niya sa akin, sabay pakilala niya na rin sa kanyang sarili. Sa isip ko noon, bakit wala si Kuya Onyo nung gabi na yon? At saan siya nagpunta? At bakit umaga na din siyang umuwi? Madaming tanong ang pumapasok sa isip ko. Kaya, hindi ko na napigilang magtanong kay Kuya Onyo. Kuya, bakit wala kayo kagabi? At bakit ngayon ka lang umuwi?" Napatitig sa akin si Kuya at sumagot sa akin ng, "Galing ako sa burol ng kaibigan ko kaya inumaga na ako ng uwi dahil nag-inuman pa kami." Napakamot na lang ako sa ulo at saka nagpaalam na akong umuwi. Habang naglalakad ako papunta sa bahay ay hindi pa rin maalis sa isip ko yung nangyari sa akin kagabi. At saka napaghihinalaan ko na rin si Kuya Onyo. Parang iba sa akin ang mga kinikilos niya. Sa isip-isip ko noon,
Napagbibintangan ko na ang aswang si Kuya Onyo. Pagka-uwi ko sa bahay, nagasikaso na muna ako ng sarili ko, pati na rin ang makakain ko. May nag-aalok ng mga panindag gulay sa tapat. Sakto dahil yun ang gusto kong iulam. Kaya naman, bumili ako ng 2 malaking pirasong ampalaya. Iho, masarap yan, pagisado. Sabi sa akin ng tindera. Natuwa naman ako dahil binigyan ako ng ideya kung paano ko ito lulutuin. May pahabol pa nga sa akin ng sambitang tindera ng masarap yan. Kumuhay na lang ako sa kanya habang papalis siya tulak-tulak ang karito ng mga gulay. Bago pa man ako makabalik ng bahay, nakita ko ng pinagmamasdan ako ni Kuya Onyo. Mula sa kanya hanggang sa akin, kinutuban na talaga akong aswang si Kuya Onyo. Pagkatapos kong lutuin ang ampalaya, naghanda na ako ng pangontra sa aswang. Hindi mawawala ang mga bawang, asin at iba pang pwedeng pantaboy ng pangpuksa sa mga nilalang na ito. Kakain na sana ako nang biglang may kumatok ng napakalakas sa pintuan ko. Si Kuya Onyo pala. Napatayo ako sa kinaupuan ko. Agad kong dinampot ang patalim sa lamesa. Pagkapasok pa lang ni Kuya Onyo ay sumenyas na ako sa kanya na sasaksakin ko siya pag umatake siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit hingal na hingal siya. Siguro may nabiktima na naman siya at dito siya sa akin pumunta upang magtago. Pedro! Sigaw sa akin ni Kuya Onyo habang binabalaan ko siyang huwag lumapit sa akin. Siguro nararamdaman na niyang pinaghihinalaan ko na siya ang aswang kahit yun naman talaga ang totoong nilalang niya. Huwag mong subukan lumapit sa akin, Kuya Onyo. Alam ko ng lahat. Ikaw ang aswang dito sa lugar na to. Kunwari ka pang mabait pero salot na mamatay tao ka. Ginagawa mo pang pagkain tuwing gabi. Sagot ko naman sa kanya. Napakamot si Kuya Onyo sa kanyang ulo at takang-taka sa mga sinabi ko. Kahit ako ay nagugulat na lang sa mga sinasambit kong salita. Ano ka ba? Hindi ako aswang. Kaya kita tinititigan kanina dahil yung binilan mo ng gulay, yun ang aswang. Binabantayan lang kita. Sambit sa akin ni Kuya Onyo. Medyo nahimasmasan na rin ako. Pero hindi ko pa rin maiwasang matakot sa kanya. Baka kasi mamaya ay niloloko niya lang ako. Hanggang sa parang isang malaking buko ang nahulog sa bubungan ko. Napatingala na lang kami pareho ni Kuya Onyo. Ito ang kalamansi para maniwala ka sa akin. Ipatak mo dyan sa kampalaya na binili mo sa tindera kanina. Sambit ulit sa akin ni Kuya Onyo. Doon lang ako naniwala sa kanya nung nakita ko ng totoong anyo nito. Ang dating makulay na kulay berdeng gulay ay naging duguan at hita ito ng tao. Totoo nga ang sinasabi sa akin ni Kuya Onyo. Kaya humingi ako ng pasensya sa kanya dahil napagbintangan ko siyang isang aswang. Lakas loob naming sinilip sa bubungan kung ano naman ang nahulog na yon. Akala namin ay bola, yung pala isang aswang. Hapon na yon, bihira na lang ang tao. Pagkakita namin doon sa aswang ay hinila na ako ni Kuya Onyo papunta sa kanyang bahay dahil may mabisa daw siyang pampatay sa mga aswang. Dati na daw siyang nakapatay ng isang aswang kaya naman alam niya na ang gagawin niya. Inabot niya sa akin ang buntot pagi at siya naman ay asin. Nagsanib pwersa kaming dalawa ni Kuya Onyo para patayin yung aswang. At sa hindi namang kalayuan ay nakita ko yung tindera na nakatingin lang sa amin at tumatawa. Ihampas mo na, Pedro! Sigaw sa akin ni Kuya. Bumuelo pa ako ng hampas para mas maramdaman niyang sakit. At dahil nga buntot pagi yun, nahati sa gitna ang aswang. Akala ko pa nga ay magkakalat pa ito ng dugo pero naging abo na lang siya. Hingal kaming pareho sa sagupaan na yon. Kinalabit ko si Kuya Onyo dahil dun sa tindera pero nawala na lang ito bigla ng parang bula. Simula noon ay palagi na akong binabantayan ni Kuya Onyo hanggang sa masanay na ako. Namuhay ako sa mundo ng puno ng kababalaghan. Nakasanayan ko na rin na makakita ng mga ganong nilalang hanggang sa
nakakapatay na rin ako ng aswang. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Kuya Badong. Muli, ako po si Pedro at ito ang aking kwento.